pinalabas na report ng Rappler kanina. Ang sabi dito, COMELEC warns against unreliable exit polls as overseas voting begins. Sinabi po rito ng COMELEC na ang pagpalabas daw ng resulta bago pa man matapos ang halalan ay hindi pinapayagan ng batas. At sinabi dito ng abogado ni Leni Robredo na si Attorney Emil Marañon III na ang premature na pagpalabas ng resulta ng exit polls ay election offense. Tila ba tinatakot ang ating mga kababayan na ilabas yung resulta ng kanilang pagbibilang ng kanilang boto. So, in fairness naman sa COMELEC, hindi nila sinabi na election offense ito. Ang sinabi ng COMELEC, unreliable exit poll. Okay, dito tayo magkakatalo ngayon sa definition ng exit poll. Gamitin natin yung definition mismo ng COMELEC. And then, ang tao naman ni Leni Robredo, abogado niya doon sa protesta ni BBM laban kay Leni Robredo, sinabi niya ang premature, agarang pagpalabas ng resulta ng exit poll ay election offense. And this is where I disagree. Hindi po yan. Now, ganito po yan mga kababayan. I have always espoused the idea, the principle, na tayo mga botante ay malayang magpalabas ng ating choice kung sino ang binoto natin. Kaya nga po sinasabi ko, yung pagkuha ng picture ng iyong balota o pagpalabas ng sino man ang binoto mo is part and parcel of our freedom of speech and expression. Political choice natin yan. Political power natin yan na ipapalabas natin. Kung may nagtatanong dyan sa labas ng presinto, sasabihin ko, yes, si Bongbong Marcos ang pinili ko. That is my political statement. That is an exercise of my freedom of speech and expression. At walang dapat mag-curtail yan. Hindi dapat i-restrict yan. So dito tayo ngayon sa sinabi nilang exit poll. Exit poll nga ba ang ginawa ng ating mga kababayan dyan sa Hong Kong na tinatanong nila ang mga botante? I suppose, no? Tinanong nila ang mga botante, gumawa sila ng tara at pinakita nila on the first day of voting. So, ang sabi ng abogado ni Robredo, election offense yan. Mali po yan. Bakit? Okay, dito tayo muna sa understanding penal laws. Ano ba yung penal laws? Ito yung may penalty, may kaakibat na sanction, imprisonment, fine, or both. Penal laws, sabi ng Supreme Court, penal laws are to be strictly construed against the state. Sa kasong ito, ang state represented by the COMELEC. So, penal laws, tulad nitong Fair Election Act, kasi ito yung pinagbasihan ng abogado ni Leni Robredo. Nandyan yan sa Fair Election Act. Of course, nandun. Sinabi na kapag premature ang pagpalabas ng resulta ng exit poll, then it is an election offense. Walang question dyan. But dito tayo magkakatalo ngayon sa definition ng exit poll. Kasi nga, penal laws are to be strictly construed against the state, against the COMELEC, and liberally in favor of the accused. So, liberal ang interpretasyon ng batas pabor sa akusado. Kaya nga, palagi natin sinasabi, maraming karapatan ng akusado kaysa gobyerno. That's part na penal laws, pabor talaga sa ang interpretation. So, kung may dalawang interpretation na magkasalungat, yung pabor sa akusado ang i-adapt ng korte. Now, sabi ng Korte Suprema, and this is a well-entrenched rule. Well-entrenched rule, sabi ng Korte Suprema. And to quote the Supreme Court, penal laws are not to be extended. Hindi mo dapat i-extend, hindi mo dapat i-enlarge by implication, intendments, analogies, or equitable considerations. Penal laws are not to be strained by construction in order to spell out a new offense, para gumawa ka ng bagong kasalanan, or to enlarge the field of crimes or multiply felonies. So kung ano man ang interpretasyon na pabor sa akusado, yun ang gagamitin natin. So that would result in an acquittal. Now, ito po ang sinabi ng Korte Suprema sa kasong Centino versus Honorable Cornelius and People. Now, dito tayo ngayon magkakatalo. Sabi po ng abogado ni Leni Robredo, election offense yan sa ilalim ng Fair Election Act. Ganon din ang sinabi ng COMELEC, Fair Election Act. Now, ang Fair Election Act is Republic Act 9006. Tingnan po natin yung kanyang
kanyang Declaration of Principle in Section 2. Sabi po ng Fair Election Act, Declaration of Principles in Section 2, it's all about supervision and regulation of the enjoyment or utilization of all franchises and permits for the operation of media of communication or information to guarantee equal opportunity for public service. So hindi po saklaw dyan ang ordinaryong mamamayan, kasi ang pinag-uusapan ng Declaration of Principle ng Republic Act 9006 ay regulation ng enjoyment or utilization of all franchises and permits for the operation of media of communication and or information. Hindi po saklaw ang ordinaryong mamamayan kung ipapalabas ko ang resulta ng aking ginawang pag-account ng boto ng mga botante. Kasi media of communication or information ang sinasabi ng Declaration of Principles. Ang saklaw, enjoyment or utilization of permits or franchises. So hindi po kasama dyan ang taong bayan. So, I submit na hindi siya applicable sa ordinaryong mamamayan kung ilalabas ko yung gusto kong ilabas na ito yung binoto ko, ito yung tinara ko na mga boto ng mga taong bumoto sa presinto. Pangalawa, dito tayo naman sa definition na ng exit poll. Ito yung pangalawa, bakit hindi saklaw yung bakit hindi saklaw yung mga gumawa ng exit poll, and this is not an exit poll. It is not an exit poll because ang definition ng exit poll malinaw. Ito ay nasa COMELEC Resolution 3636. Si COMELEC mismo ang nag-define kung anong ibig sabihin ng exit poll. Ito, sabi ng COMELEC, sa COMELEC Resolution 3636, exit poll refers to a species of electoral survey. Survey siya. Hindi siya yung binilang mo yung boto ng mga taong bumoto sa presinto. A species of electoral survey conducted by qualified individuals or groups of individuals for the purpose of determining the probable result of an election. Ito ang mahalaga. By confidentially asking randomly selected voters. Randomly selected voters. So, kung yung gumawa ng pagtatara doon sa labas ng presinto sa Hong Kong ay tinanong niya ang lahat, that is not a randomly selected voters. Tinanong niya ang lahat na lumabas. Kung sumagot, okay. Kung hindi sumagot, hindi naman niya pinilit. Therefore, it removes the act from the definition of exit poll. Hindi siya exit poll because malinaw ang definition ng COMELEC mismo sa Resolution 3636. Randomly selected voters who asking them whom they have voted for. Sinong binoto nila immediately after casting their ballots. While there may be a similarity, hindi siya swak doon sa definition ng COMELEC. Kasi randomly selected voters ang sinabi ng definition ng exit poll. Ito ang ginawa, tinanong niya ang lahat na lumabas doon sa presinto, sino po ang binoto ninyo? Kung sumagot, okay, tatara natin. Kung hindi, hindi natin pipilitin. That is not an exit poll. That is removed from the meaning that is binigay ng COMELEC dito sa Resolution 3636. Now, inulit din niya ng COMELEC sa Resolution 10730. Inulit na naman na. Ito yung pinakabagong resolution. Ganon din ang definition. By asking randomly selected voters. So pag tinanong mo ang lahat, ay hindi yan exit poll. I would rather call it a counting of the votes. Ito yung sinasabi kong the act does not fall within the meaning of the term exit poll kasi may specific meaning siya under COMELEC Resolution 3636 and 10730. Parehong sa COMELEC yan. So, balik tayo doon sa penal laws are to be strictly construed against the COMELEC and in favor of the accused. Liberally in favor of the accused. So therefore, hindi mo pwedeng akusahan ng election offense yung gumawa ng pagtatanong sa mga botante because it is not an exit poll. So therefore, kung hindi siya exit poll at pinalabas niya ang resulta bago matapos ang bahalalan, there is no violation of the law. Because kasalanan ni COMELEC, yung definition niya, very specific. Randomly selected voters. Ang ginawa ng tao is different. Tinanong niya ang lahat. That is not random. So therefore, penal laws are to be strictly construed against the COMELEC and liberally in favor
of the accused o itong gumawa nito. So hindi po siya election offense at wag po ninyong takutin yung taong bayan na gagawa.